Meron akong Honda Click 150 i dito na keyless mga karay. At anong nangyari dito, ayaw na umandar ng motor na to. Nang chinek ko, wala nang supply na ground papunta doon sa injector, kaya hindi nagbubuga ng gasolina yung injector. Yung positive ng injector meron, pero yung negative galing sa ECU wala. At noon chinek ko yung ECU niya, ito pumutok ko, ayan o. Ano na to, tawag dito, hindi na umaandar nung dinala sa akin to. Galing na sa ibang shop to. Pinagtulungan pa to, magkabilang shop, pero medyo malayo dito sa lugar namin. Nilalabog na lang tong motor na to sa akin mga karoy. At ito chinek ko yung stator nya, no, maingay ka. Yan, i-continuity natin. Dapat tong tatlo na to, tatlong wire na yan, may continuity yan. Yan, tutunog. Yan, tapos sa kabila. Yan, meron. Tapos check uli natin tong kabila. Yan, at meron din yan. Yan, kabila. Yan, kulang sa contact eh. Yan, meron, may continuity sila kasi to 3-phase to eh. 3-phase, magkakadugtong yan eh, kaya nagkakaroon ng pero eto, lagay natin tong isang to, tapos natin sa ground. Dapat walang reading yan, kaya walang reading. Yan, continuity. Yan meron, kasi to eh, magkakadugtong yan. Yun. Ngayon dito dapat walang yan, walang reading. Kaya ako nasabing grounded to, dahil pag ginalaw ko tong isang nagkakaroon siya ng reading, isang coil. Pag ginagalaw ko to, nagkakaroon siya ng reading no. Ayan. Pwede pa hangin? Pag ginagalaw ko yung isang coil dito banda, ayan, yung dalawa na yan, pag dinigit ko, nagkakaroon ng reading yan. Ayan, napapansin nyo, may reading siya. Pero pag binitawan ko yan, nawawala yan mga karay. Ayan. Yan, ang iisip ko baka sa kamay ko lang nagkakaroon siya ng reading, pero dikit ko yung kamay ko doon sa ground. Ayan, wala siyang reading, di ba? Once na ginalaw ko yung isang coil, kakaroon siya reading no? Yeah. Ibig sabihin, grounded tong coil nito, yung sa part na to. Ayan, yung dalawa. Kaya pumutok yung ECU. Nakabili na siya ng ECU, pero hindi ako mga aray, hindi ko muna kinabit. Chinek ko muna to para para sure na kung kinabit ko yon at pinaandar ko, sigurado putok uli yung bago niyang fuse. Ito ay bago niyang ECU. Dito yung bago niyang ECU. Ito. Yan, hindi ko pa kinakabit to. Bago niyang ECU na sa Mercury niya yata binili to eh. Mercury yung plastic. Ayan, ayan siya, ECU niya. Bago yan mga karay, nakabalot pa, Honda. Hindi ko muna chinek ko muna talaga yan mga karay. Yan, bago ECU, pero hindi ko muna kinabit. Yan, sinigurado ko muna kasi wala namang problema sa wiring. Chinek ko yung wiring na ito, wala namang problema, wala namang grounded. At yun napansin ko nung chinecheck ko tong stator nya. Dito sa stator nagmula yung problema mga karay, na pag ginalaw mo itong isang coil, nagkakaroon siya ng grounded. Dapat walang yan, walang continuity. Kaya mangyayari na ito, pati stator palit mga karay. Yun lang.
Ganun ako nag-check ng ng mga continuity na yung stator ng Honda Click 150 or 125. Mga 3 phase yan mga karay. Okay. Abisuhan ko muna yung may-ari. Naghahanap pa ng stator. Medyo mahirap makahanap ng stator na ito eh. Okay. A few moments later. Yun, ito na mga karay yan. Nakadikit doon sa niyan, magkakadugtong naman itong mga to. Yan. Yan. Ngayon, ito, dapat walang reading yan. Yan, kahit anong diin mo dyan sa mga yan, walang reading yan. Yan. Pagka nagkaroon ng reading yan, or nagkaroon ng continuity yan, ibig sabihin, grounded yung stator. Ayun. Ito na yung bagong stator na pinabili ko sa may-ari. Buti nakakuha. Ayan. Ayan. Ayan yung barcode. At yun, mga ka-ride, salpak ko na lahat. ECU, bagong ECU, and then yung bagong stator. Ayan. Tapos nakikabit ko na yung battery. Moment of truth tayo. So, mag-i-start to. Ayan. Yo! I-start na siya. Hindi ko pa nailagay yung radiator. Walang start niya to mga karay. Ayan. Mamatay siya. Ayan na siya. Medyo lobat yung battery. Ayan. Ayan ano ba? Yung charge ko muna yung battery. And then, okay na siya. Mandar na siya. Bale yun lang pinalitan ko mga karay. Yung ECU, yan, bago na siya. And then, yung stator, bago rin yung stator na ito. Ito, yung mga luma. Yan. Ito yung ECU na luma. Then, ito yung lumang stator. Yan. Ayan, mga karay. Andar na siya, kasi yan talaga, hindi maandar to. Puro redondo lang nangyayari dito sa motor na to. Ayan. Moment of truth. Tingnan ulit natin. Ayan. So, andar na siya. Mababa minor na ito. Ayan, lagay ko muna yung radiator para mapa-andar natin na maayos. Okay? At yan, ito na mga karay. Nabuo ko na itong Honda Click 150i na ang problema ay ayaw mag-start. Puro redondo lang siya. Ngayon, ito yung mga pinalitan ko. Ayan. Stator, and then yung ECU. Ayan. Ayan. Putok yung ECU na ito mga karay. Ayaw na maglabas ng ground papuntang injector. Kaya itong ECU, kaya puro redondo lang siya. May kuryente siya. May kuryente itong motor na to. Papuntang spark plug. Galing ignition coil. May kuryente. Pero ayaw maglabas ng gasolina sa injector. Gumagana yung pump. Kaya sinek ko yung positive ng injector. Positive light. Meron. Pero yung ground galing ECU, galing sa ECU wala. Ayun. Chinek ko yung continuity ng linya ng negative ng galing ECU papunta doon sa injector. Okay. Okay naman siya. Ayun. Nung ginanas ko yung yung ECU niya, putok. At yun. Tapos, chinek ko yung continuity ng stator. At yun, grounded mga karay. Kaya yun ang pinaka-cause ng lahat. Kaya natira yung ECU is dun sa stator. Ayan. Ayan mga karay. Ayan siya.
Start natin. Yun. Take 150. Yan, mga karay. Yan. Sunburn. Ayan, okay na to. Yun lang, pinalitan ko. Mabibigat. Wala na akong ibang ginalaw dyan. Hindi yun lang. Yung dalawang yan. Ito yung cause ng pagkasira ng ECU. Yan. Yan. Dahil na tayo dito sa Play 150i na version 2. Ganun na mag-diagnose sa mga ganitong mga problema. At yun, ano to, pwede natin kapin na may-ari. Dan, mga kanal. Okay, peace out. Boom.